Magandang araw mga boss, bago ko gawin yung problema ni customer, i-change oil ko muna itong sasakyan niya. Gagamit ako dyan ng box thread sa number 14 para maluwagan ko nga itong drain plug. Eh mga boss, tiluwagan ko na. Pag maluwag na yan, kamayin nyo na yan para tuluyan nyo ng matanggal itong drain plug. Tapos, waiting muna tayo hanggang sa kaunti na lang yung tumutulong langis dito sa oil pan niya. Alam niyo naman 'pag ako ang nagche-change oil, nagpa-flashing talaga ako. Hindi ko agad nilalagay yung favorite na langis ni customer. Ayan mga boss, konti na lang yung tumutulo kaya ibalik ko muna itong drain plug niya. Tapos gamit yung box na sa number 14, higpitan ko muna 'yan. 'Pag okay na, balik na ulit ako dito sa ibabaw ng makina para gagamitan ko naman 'yan ng pang-flashing. Rev X40 yung ginagamit kong pang-flashing mga boss dahil nga sa subok ko na 'yan na nakakatanggal 'yan ng malapot na langis na kumapit dito sa loob ng makina. Pero kung wala naman kayong budget para sa pang-flashing dito nga sa makina nyo, pwede naman patulo na lang. Ilagay ko na itong engine cap mga bossing tapos pa-start ko na itong makina. Pero dalhin ko itong cellphone para makita nyo yung isa pang problema ni customer. Kapag in-start nyo itong makina, ang taas ng minor tapos matagal siya bago bumaba. Kaya subukan natin yan mga bossing para makita nyo. Pa-start ko na itong makina. Nakita nyo mga boss, pag start ko, biglang taas yung minor, umabot siya ng kulang-kulang 2,000 RPM. Tapos bumaba siya dahan-dahan hanggang 1.4. Pero napansin ko, pagdating dito sa 1.4, nag-steady na siya. Bali, inurasan ko mga boss 5 minuto siyang naka 1.4 yung RPM niya. Kasi nga, pinas-forward ko na itong video. Tapos yan, kung makikita nyo, dahan-dahan nang bumababa itong minor niya. Bali, nag-steady na lang siya dito sa 900 RPM. Hindi na siya bumaba dun. Kaya sa assessment ko, hindi normal yung ganyang minor. Dahil nga sa masyadong mataas yan. Pag ganyang problema mga boss, pwede ang linisin nyo lang dyan yung mass airflow sensor o kaya yung throttle body. Pwede yung pinaka-plate niya na ipilitan ng dumi. Kaya yung minor, matagal bago siya bumaba. Yun namang sinasabi ko ay ayon mo sa mga naging experience ko. Switch off ko na nga itong makina. After niyan, balik na ulit ako dito sa ilalim ng sasakyan ni customer para maluwagan ko nga yung drain plug nito at ma-drain ko yung ginamit kong langis na pang-flashing. Siyempre, gagamit ka lang naman dyan ng number 40 na box sense. Pag naluwagan mo na yan, o kamayin mo na para tuluyan mo nang matanggal itong drain plug. Ay siya nga pala mga bossing, yung isa pang problema ni customer, pag nasa biyahe na sila tapos sinapakan niya yung brake pedal, nakakarinig sila ng ingay dito sa likuran na parang sipol daw. Pero hanginan ko muna itong makina. Kita nyo naman, di ba, konti na lang yung tumutulo. Tapos itong hinanginan ko, ang lakas pa. Dami pang natitirang langis dito sa loob ng makina ni customer. Kaya ang laking bagay talaga nitong panghangin ko mga bossing Nasisimot yung langis dito sa loob ng makina pag nag-change oil ako. At pag konti na lang yung tumutulo, lipat muna ako dito sa lumang oil filter niya. Tatanggalin ko muna yan mga bossing. Bali kung ganito yung sasakyan nyo at kayo yung nag-change oil or nagdi-DIY, lipat lang kayo dito sa kabilang side. Diyan nakapwesto yung oil filter niya. Ayan na mga boss Nakita nyo na, di ba? Gamit ka na ngayon ng oil filter wrench mo para maluwagan mo na nga itong lumang oil filter. Bali, pag niluwagan nyo yung mga boss, pihitin nyo lang naman siya pakaliwa. Tignan nyo, di ba? Pakaliwa. Pag maluwag na at sa palagay nyo kaya nyo ng luwagan sa pamamagitan ng kamay nyo, kamayin nyo na para tuluyan nyo na nga matanggal itong lumang oil filter. Pag natanggal nyo yan, syempre, gaya ng dati mga bossing, hahanginan ko ulit itong makina. Kaya yung pagtulo ng langis, dalawa na. Dun sa drain plug, sa oil pan, tapos dito sa lagayan ng oil filter, tumutulo din dyan yung langis. Pero dito kasi sa lagayan ng oil filter mga boss, saglit lang tutulo yung langis dyan. Kaya kung makikita nyo, pinunasan ko na siya. Tapos, sinitsap ko na yung blower ko. Para nga itong bagong oil filter, mailagay ko na yan. So nga pala mga boss, yung pouring nitong oil filter, huwag nyo kalimutang pahiran ng langis yun. Tapos, sa paghigpit naman itong oil filter, syempre dapat yung tama lang, huwag naman sobra-sobra sa higpit. Baka ma-damage naman yung o-ring niyan. At dahil sa okay na, balik na ako dito sa oil pan. Pupunasan ko muna yan, na after ko ngayon mapunasan, syempre, pwede ko na ngayon ilagay itong drain plug. Ipapakapit ko na yan sa thread niya
After niyan, gamit yung box wrench sa number 14, higpitan ko na. Tapos, balik na ulit ako dito sa ibabaw ng makina para makapagsalin na ako ng langis. Kita niyo yung blower ko mga boss, oh. Ayan siya, oh. Yan, ayan yung ginagamit kong panghangin sa makina. Maliit lang, ano? Pero malaking tulong sa akin yan. Magsasalin na ako ng langis mga bossing. As usual, yung favorite ko. Hindi favorite ni customer eh. Favorite ko eh. Petron. Blaze Racing. Yan yung ginagamit ko kadalasan mga bossing. Kasi nga, malamig yan sa makina eh. Kaya yan ang madalas kong gamit eh. Kaya nga sa tuwing nag-change oil ako, yan ang makikita yung gamit kong langis. Kaya nga pala mga boss, may naka-ready si customer na 6 liters. Pero 5.5 lang muna yung ikinarga ko dyan na langis. Hugutin ko na itong dipstick ng mga boss. Tapos, syempre dapat punasan ko yan. Tsaka ko ngayon siya ibabalik. Ibig kong sabihin, isusuksok ko siya ulit. Tapos, tsaka ko ulit siya bubunutin. Yan mga boss, kung makikita nyo, naka-level na yung langis dito sa dipstick. Nasa pangalawang guhit na siya. Ngayon, sabi ko kay customer, pag nagkulang, syempre siya na yung bahala magdagdag. Kaya nilagay ko na yung engine cap, tapos yung negative ng battery nito, tatanggalin ko yan dahil nga sa lilinisan ko yung mass airflow sensor, pati itong throttle body niya mga bossing. Kasama na rin yan sa lilinisan ko. Unahin ko muna itong mass airflow sensor niya. Siyempre, una, hugutin nyo muna yung connector dito sa map sensor, tapos gamit ka ng Phillips screw para maluwagan mo nga yung dalawang screw na nakalagay dito sa map sensor mo. At pag maluwag na, isa-isahin mo na yan tanggalin. 2 piraso lang naman yan. Tapos pwede mo na ngayon hugutin itong mass airflow sensor mo dahan-dahan. Ayan siya mga boss. Siyempre sa paglinis niyan, gagamit ka ng mass airflow sensor cleaner, yung pang-spray. Ayan mga boss yung ginamit ko, kung makikita nyo. Yan, i-sprayan ko lang naman yan eh. Sa pag-spray mga boss, basta yung pinakadulo nitong pang-spray nyo, wag yung idikit dito sa sensor niya, baka masira. Ilayo nyo ng kaunti. Tapos buga-bugahan nyo lang yan hanggang sa matanggal yung mga kumapit na kaalikabok, dumi, or kung ano man dyan. Yan, ganun lang naman. Alam nyo naman siguro pag marumi at saka malinis, pag marunong kayo tuminon, pwede na kayo maglinis niyan. Isa pang tip ko sa inyo mga bossing, pansinin niyo yung mga glilinis ng mass airflow sensor sa mga sensor, pitik-pitik lang yung pag-spray nila, hindi nila binababaran kasi pwedeng ma-damage mga boss yung pinaka-sensor niya. Kaya ganoon ang pag-spray na ginagawa. O, di ba? Kakuha na naman kayo ng idea kung bakit papitik-pitik lang yung pag-spray. At dahil dyan mga boss, syempre wag mo munang ilalagay, patuyuin mo muna. Kung ikaw yung gumagawa ng sasakyan mo, punta ka muna dito sa throttle body mo. Gamit ka ng socket wrench sa number 10 para maluwagan mo nga yung 2 bolt na number 10 dito sa inlet hose mo. Pag maluwag na, tanggalin mo na yung 2 bolt. Tapos, gamit ka ngayon ng socket wrench pa rin. Itong clamp dito sa air filter mo, tsaka dito sa throttle body, isang clamp yan, luluwagan mo lang naman. Tapos yung vacuum hose na nakalagay, pati yung isa pang hose dun sa likuran nitong inlet hose, hugutin mo yon, tsaka mo ngayon ipanel na hugutin itong inlet hose. Ayan na mga boss, tanggal mo na, di ba? Dito ka na ngayon sa throttle body mo. Siyempre, gumamit ka ng plier para yung 2 coolant hose, may clamp yun, ilihis mo lang para mahugot mo yung 2 coolant hose dito sa throttle body. After nun, yung socket wire dito sa throttle body, siyempre, tanggalin mo yan, i-disconnect mo yung connector. Tsaka ngayon gumamit ka ng box wrench na number 10 para maluwagan mo yung 2 nut at 2 bolt dito sa ibabaw ng throttle body. Di ba ganun lang kasimple? Dadali mo pa ba yan kay Boy Palit? Mamaya mga anak kayong sira mo eh. Ala, baka ibasa ko ni Boy Palit. Tabi-tabi po, nuno. Balik na nga ako dito sa ginagawa ko. Ito kasi mga customer, panay ang sumbong sa akin eh. Kalimutan nyo na yun. At dahil nga sa natanggal ko na yung 2 nut, ito namang 2 bolt dito sa ibabaw ng throttle body mga boss. Kung makikita nyo, naluwagan ko na yung isang bolt niyan at tatanggalin ko na. Tapos, ito namang pangalawang bolt dito sa ibabaw ng throttle body. Ayan yan, medyo matigas siya mga bossing eh. Yan, pag maluwag na siya, pwede nyo na ngayon tuluyan tanggalin itong bolt. Ayan siya mga boss Pag natanggal mo na yung mga tornilyo dito sa ibabaw ng throttle body, pwede mo na ngayon iangat yan. Ipakita mo sa camera kung marumi ba siya. Ayan makikita nyo mga boss, marumi nga. Pero bago ko linisan yan mga bossing, ibalik ko muna itong mass airflow sensor. Sa paglagay niyan mga boss, dahan-dahan lang dapat nakatamang position siya kasi yung socket wire dyan tatapat. Tapos, pag lumapat na siya ng maayos, pwede mo na ngayon ilagay itong 2 screw dito sa mass airflow sensor.
gamit niya itong Philip screw mo. Siyempre sa paghigpit na gagawin mo dahil plastic lang naman yung kinakapitan niyan, 'wag naman sobra-sobra sa higpit. Yung tama lang tapos ilagay mo na itong connector niya. Oh, 'di ba? Ganun lang, basic. Kayang-kaya niyo mga bossing, 'di ba? Dito na ngayon tayo sa paglinis ng throttle body. Kung makikita niyo yung throttle body niyo mga boss, tignan niyo yung pumapatok, grabe yung itim. Ayan yung bumara dito sa pinaka-plate niya eh. Kaya yung minor, ayaw niyang bumaba ng mabilis. Mabagal yung pagbaba niya. Kaya nga nagpahanap ako ng fit brush para malinis ko yung gilid nitong pinaka-plate niya. Kasi meron dun parang tumigas na carbon eh. Ayan o, makikita nyo, ginagamitan ko siya ng tip brush. Ayan, para matanggal yung mga tumigas na carbon na humaharang dito sa plate na pwedeng panggalingan nga ng pagtaas ng minor. Tapos pagbababa na siya, mabagal. Sa palagay ko mga boss, parang ganun lang ang naging problema dito sa sasakyan ni customer eh. Kung mali ako, sablay, mali ako. Kumbaga si that mechanic, nagkamali. Natural, tao lang, nagkakamali naman talaga eh. Pero pag tama, edi siyempre, maraming salamat sa Diyos. Tinulungan niya ako, kaya ako nagawa. Diba? Ganun lang yun. Ayun mga boss, kung makikita nyo. Nililinis ko siya maigi, siyempre, spray mo maigi lang itong throttle body. Importante dyan mga boss, yung pinaka-plate. Kailangan malinis mo siya ng maayos. 'Di ba? Ayan kaya nga nandiyan yung focus ko sa plate mismo. Yung plate ay nang pagtripan mong sprayan, kailangan walang nakabara doon na dumi. At sa paglilinis naman, mga boss, nakita nyo, di ba? Parang naglalaro ka lang naman dyan eh. Kumbaga, hindi mo na kailangan dyan ng masyadong mataas na pinag-aralan sa paggawa ng sasakyan eh. Basic na basic lang naman. O, pag okay na mga boss, tignan nyo. Malinis na yan. Hindi na yan mapapansin ng bulag. O, di ba? O, malinis oh. O, pag ganyan, okay na mga boss, pwede mo nang ibalik yan. Siyempre, bago mo ibalik, ito palang gasket niya, huwag nyo kalimutang linisan. Importante rin na malinis yan. After nyo ma-spray yan, punasan nyo siya. Kasi pwedeng mamaga yung guma niyan sa pag-spray na ginawa nyo eh. Kaya lang ini-sprayan ko yan para mas mabilis matanggal yung carbon na kumapit. At pati itong loob ng intake manifold nyo, punasan nyo rin yan mga boss. Ayan kasi may mga carbon din dyan sa loob eh. Napaka-importante na bago mo ibalik yung throttle body mo, mapunasan mo yung loob niyan. Kita niyo naman, binanlawan ko pa ng pagpunas ng panibagong basahan para siguradong malinis siya. Tapos, ilagay mo na ngayon itong gasket niya, ilapat mo siya ng maayos. Pag okay na yung pagkakalapat mo, pahiram mo ng kaunting langis yung o-ring niya, yung gasket. O, di ba? Tsaka mo ngayon ilagay na itong throttle body mo. Diyan ka ngayon maging maselan. Siguraduhin mo na ilapat mo ng maayos yan. Tapos yung mga coolant hose niya, ilagay mo siya ng maayos. Pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong bolt and nut dito sa throttle body. Kaya lang mga boss, mahaba pa itong video, pasensya muna, pakiabangan sa last part para malaman nyo kung naging okay ba yung minor nitong sasakyan. At yung isa pang problema ni customer na pag nagpreno nga siya, meron siyang ingay. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. At sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat ulit!